po ng ating pong series for this month of July. Marami po, palagi natin nababanggit, dapat mag-evangelize tayo. At talagang tama naman talaga yun, isa sa bahagi na ating ginagawa para umabot ng mga tao. Pero bakit hindi nga ba siya enough lang yung evangelism na tinatawag? Sa NCD po kasi ay may unang word bago yung evangelism. Ang tawag po natin din doon ay need meeting evangelism. So yung need meeting na yun, yung mahalagang bahagi pag ginamit yung word na evangelism, lalo na kapag tinanaw natin ang pag-evangelize. Ngayon, bakit nga ba hindi sapat ang evangelism lang? Kasi kapag tinanaw natin, halimbawa, ang isang tao na inaabot natin, ay pinrioritize natin o yung pinriority natin yung mensaheng dala-dala natin. Kaysa yung mismong tao na aabutin natin, masasabi natin nga na hindi sapat yung evangelism. Ano ibig sabihin po nito? Halimbawa, gusto mong matapos yung 5 minutes na share mo patungkol kay Kristo. Talagang, kumbaga, i-memorize mo yun, either verse, nakasama doon sa 5 minutes na yon para matapos mong ma-share yung gospel patungkol kay Christ. Pero hindi mo muna talaga inalam, ano ba yung buhay ng tao na yan? Yeah. So, after tayo doon sa mensahe, nadadala-dala natin, tama naman talaga yun. Kailangan may dala tayong mensahe na nanggagaling sa salita ng Diyos at talagang itinuturo ng Biblia. Pero dapat din natin tingnan, ano ba yung buhay ng tao na ito na ating inaabot? Dahil kapag naintindihan natin yun, I do believe, ay hindi nagiging evangelism lang yung purpose natin in a way. So I think yun yung una dapat natin tingnan kung bakit evangelism is not enough. Pangalawa, yung tinatawag din po natin, itinuturing natin yung tinatawag natin pagbabahagi ng Ebanghelyo ng mabuting balita ay isang gawain lamang na dapat tapusin. Dahil tayo ay napuwersa marahil ng digop leader nyo, dapat gawin natin, mag-evangelize tayo, gawin talaga natin kasi yan purpose ng church. So para mo bang napuwersa lang mo tayo na kailangan natin tapusin. Sa halip na yung pag-uusap patungkol talaga dito na dapat nating daanan at gawin. So magkaiba yung talagang talagang gusto nyo lang gawin at tapusin yung pag-evangelism. Kaysa yung dapat daanan siya at gawin siya talaga no matter what it takes dahil bahagi siya na dapat pag-usapan. So I think yun yung pangalawa na kung bakit evangelism is not enough. Pangatlo, marahil ito yung maraming problema rin sa mga churches, even yung mga nasa poorest area or kung mag-aabot ka naman sa mga elite like yung mga mayayaman, mga businessman, mga medyo may kakayanan, eh tinuturing natin yung aabutin nating tao parang proyekto sila. Pag sinabi natin project, ay medyo may dating ito, kailangan natin talagang pag-igihin yung pag-abot kasi pag naabot natin yan, may pera yan. Wow! Niisip natin kaagad, proyekto siya. Pero kung tutusin, may mas malalim pa dapat na ating layunin para yung evangelism natin ay magiging enough na siya. Tama siya. So parang ganito po, diba, may dumating dito sa atin, isang kilala, prominenteng tao. Tapos meron ding dumating, medyo gusgusin, marahil, bed lang siguro mayayari yun. Ano kaya ang response ng church pag Sunday, ganitong oras? Tapos may dumating, hindi naman natin kilala, pero may mga nagsasabi, prominente siya. Tapos meron ding dumating na medyo simple na ang buhay, hindi naman masyado kilala. Ano kaya ang response natin? Yan. Mas welcome natin ba? Uy, dapat sir, dito ko kayo sa harapan kasi talagang maganda ko dito, malamig. Tapos yung mga nasa haling, nakuling isa, ay sir, dito lang mo kayo. So mayroon na akong tinatawag na pagtingin, parang proyekto na yung tao. So hindi po yun enough. Kapag ganun po ang mindset natin sa pagganap natin sa pag-i-evangelize. Gusto ko pong linawin po yun kasi yung unang gusto ko pong dapat ilagay natin sa isipan natin yung mga pagtingin pag sinabi natin evangelism. Kapag ganun po ang pananaw natin, ginawa natin lang na proyekto ang tao, pag inaabot natin, kapag inisip natin na dapat tapusin natin yung pag-evangelize, o kaya isipin natin na yung tinatawag natin unang tinignan natin kanina, na pinarayodad natin yung mensahe na dala-dala, which is tama naman, pero hindi natin tinignan mismo yung tao
na yung biyaya ng Diyos ho dapat ang kumilos sa buhay ng tao na yun habang atin pong siyang aabutin sa pagkilos ng Diyos para mas lalo nating maintindihan o makuha rin natin yung kanilang mga fears, yung kanilang mga failures, yung kanilang mga dreams sa buhay ay dapat din nating tignan sa kabuuan so that we could really penetrate at talaga hong maabot natin yung tao na yon hindi lamang sa mind but also the heart that even the whole person as a whole. So I think yun yung magandang foundation na gusto ko pong ilagay ko ngayong umagang ito. So, ngayon, kung tatanungin ko po kayo at tanungin niyo yung katabi niyo, paano mo ba nakilala sa Lord sa iyong buhay, sa iyong encounter kay Lord? Yan. Kasi pag hindi mo yung nasagot, baka ang sabi mo lang ay kasi nanyayahan lang ako ng nanay ko, pinilit ako umatin kasi pag hindi ako umatin, wala akong baon pagpasok. Wow! Ay mga nanay, huwag niyo naman pilitin yung anak niyo na gano'n ang gagamitin yung na pamamaraan para talaga makakilala siya kay Lord. Hindi po mandatory. It is a personal encounter talaga ho kay Lord. Yung pagkilala sa Panginoon. Amin po ba? Kaya mga anak, kung kayo nanay o tatay ni Christian, hindi nakakahulugan, Kristiyano ka na rin. Maliban, ito linawin ko, maliban na nagkaroon ka talaga ng personal na encounter na yun, alam mong si Lord mismo ang kinilala mo sa iyong buhay. Other than that, kung hindi mo naintindihan yun, ibig sabihin, hindi mo pa talaga naintindihan yung pagkilala mo kay Lord ay unang bahagi. Ako po, kung tatanungin niyo po ako, marami po akong tanong sa buhay at the age of, I think 14, dahil ako'y second year high school. And I'm searching, like Nicodemus, dahil may iba't ibang makikita po natin dyan kasi na pamamaraan ng tao paano makakilala kay Lord. Pero gagamitin ko po yung sa buhay ni Nicodemus. Mayroon po kasing mga at least mga 8 ataw ito. Una kasi, yung tao nakakakilala kay Lord sa panahon na siya broken. Yung marami siyang mga either pait sa buhay, either pagkabagabag, no? O pagkasira ng buhay, nakakilala yun ang tao. At tulad nitong Samaritan woman na ating pong i-expound as we go along sa ating pag-aaral. Si Nicodemus, which is I think pwede kong ilagay yung aking sarili sa buhay ni Nicodemus. Ang tanong ko noon kasi yun, nung ako po'y high school ay, paano nga ba ako pag namatay ako? Saan ako pupunta? Langit o impyerno? Kasi may pinag-uusapan ng kwento patungkol sa ganoong kwento. So nag-isip ko ako, wala akong kasigurudahan. So I'm searching, tinanong ko yung nanay ko, isa Catholic din, born Catholic, dahil talagang born Catholic naman po kami. Hindi po niya may paliwanag sa akin. Mayroon ako mga kaibigan, yung mga kaibigan naman mga matitino. Hindi ako binuguyo sa mga vision. At hindi rin sila makapagbigay ng any hints para talagang yung tanong ko, ang pag-search patungkol sa aking kalagayan at lalo kung paano nga ang Diyos ay kumilos, wala rin silang clear out na may bigay. Until one day, nagkaroon po ng small Bible study po sa amin. Katabi ng bahay namin, tiyahin ko, which is yung asawang tiyahin ko na yun ay kapatid ng nanay ko. Panganay po yun sa kapatid ng nanay ko. At yung, distance lang po yung kapitbahay lang talaga, yung bahay na yun. At in that night, doon ko po na-search at naintindihan, dahil ng panahon na yun, yung Bible study is about si Lord kumakatok sa puso ng bawat tao. At nung nakita kayo si Lord pala yun, kumakatok din sa aking puso. And in that night, I surrendered my life to the Lord. It was May 29, 1985. So huwag nyo na pong bilangin kung ilang taon na po akong Christian ngayon. Basta ang mahalaga, hindi ko makakalimutan yun dahil yun ang encounter ko kay Lord. Naintindihan ko na kailangan ko pala si Lord para yung kaligtasan ko, para ako ay assured, ako may mamatay anytime. I will be going to heaven because of Christ that I believe. And I think yun yung crucial part kapag pinag-usapan natin yung encounter kay Lord. So, Nicodemus part yung aking pong example na pwedeng ako'y katulad niya. Pero may mga tao rin po kasi sa panahon ng suffering, doon nila nakikilala ang Lord. Kasi talagang wala na silang pwedeng mapuntahan, kundi si Lord na lang yung pinaka-solution. And like Job, kung gagamitin natin yung example ni Job, doon alam natin, binanggit doon, Job is a righteous man and everything.
but in His suffering, alam naman natin sa buhay ni Job, marami po siyang dinaanan. Namatay yung kanyang anak, 3 ho yung namatay, yung kanyang mga alagang, anong term natin dyan? Hayop ba nila? Mga hayop, talagang totally namatay, nawala ho lahat. At ang pinaka-crucial point pa, yung kanyang physical na katawan, ay maraming mga bukol. At tinawag na po natin yan, bulutong. Ay, hindi bulutong yan, pigsa. Yan. Saan ka pa ba matutulog buong katawan mo pigsa? Alam niyo po ba? May ginawa rin ng Lord na kailangan siyang matulog sa abo. Kanya kaya yun? Ni habang nagdadaknak yung mga... Na-imagine niyo po ba yung lagay na mayroon si Job in that time? Wala yung kanyang mga alagang mga hayop, namatay yung kanyang mga anak. But God, in this physical scenario, He encountered the Lord. At talagang tinugon siya sa Lord sa kanyang lahat ng mga katanungan. Kung nandun ka sa kalagayan na yun, I think, gracious si Lord kasi yung doon sa suffering mo, naiintindihan mo na may Lord pa rin parang pag-asa. Sino ko dito yung may mga ganon? Wala naman kayong bukol o pigsa. Pero kung may mga suffering, iba't ibang suffering po yan. Si Peter, as far as yung failure na mayroon po siya, nagkaroon siya ng encounter kay Lord dahil may mission ang Lord para sa kanyang buhay. Ang relationship na aspeto, like si Andrew, no? Si Andres po ay isang karoon ng personal na which na i-preach ko na po yun about doon sa evangelism ng ECD na ginamit itong si Andres or si Andrew na nung na-encounter niya si Jesus Christ, kanyang dinala ang kanyang kapatid na si Pedro. And I think yun yung magandang bahagi dahil sa relational aspect ay I think nakikilala ng tao ang Panginoon. Like yun, yung tiyahin ko na yun ay namatay na rin actually, kinuha na rin ng Lord. Hindi ko na maalala kung anong taon na yun, matagal-tagal na rin. Pero siya yung kinasangkapan ng Lord dahil hindi ko alam kung baka siguro nakita niyang mabait ako pero hindi niya alam na nag-iisip ako kung ano ba yung kalagayan ng aking buhay. Pero at that moment, because of that relationship, yung tiyahin ko na yun ginamit ng Panginoon para makilala ko ang Panginoon. Or sa ordinary life na mayroon tayo, like Mateo, yung pagiging alagad at naging disciple siya in the end. Part siya ng isa 12 na tinatawag. Or even the scriptures, na pag binasa ho natin yan, either hindi, walang nag-explain sa atin, pero may specific na particular na usap ang Lord, ang tao ay pwedeng makakilala sa Panginoon. Like yung isang kwento niyan, naglalakad po siya, though parang hindi inaasahan na ata, na nakapulot po siya ng particular na scrambled na papel, yung pala nakalagay po doon sa papel na yun, John 3:16. So, hindi natin alam kung bakit yung taong may dala ng Biblia, gano'n ang ginawa. Pero yung tao na napulot po niya, nabasa niya, ay, mahal pala ako ng Lord dahil ibinigay niya ang kanyang buktong na. Through that passage, ang tao na yun nakakilala. Of course, yung tinatawag nating, ano na yan, like sa halimbawa dito, yung mga alagad sa Emmaus, and when they come to understand yung layunin ng Lord. At, of course, ito po, I don't know kung yung mga ilan sa inyo because of the miracles that you experience at nagkaroon tayo ng personal encounter kay Lord. Sino dito yung pinagaling ng Lord dahilan na kumilala kayo kay Lord sa Panginoon? Ano po ba? Walang himala! Tunay ngang walang himala! So, ibig sabihin medyo hindi masyadong marami yon. Pero yung relational aspects na mayroon kayong mga kaibigan o kayo kamag-anak na nag-share sa inyo o kayo nag-invite sa inyo o kayo pwedeng nag-testify, marami po yun ng mga circumstances na nakakilala ang tao. So, parang ganito po, in that way, nawa, makita nyo rin, ano ba yung pwedeng kalagayan ng tao na inaabot natin that could make him or her to understand the message of the truth of the gospel. So, I think with these areas, maintindihan natin, may iba't iba po palang kaparaanan ng Diyos kung paano niya aabutin o makikilala ng tao ang Panginoon. At I think makagandang bahagi yun. So, with that scenario, tingnan natin ngayon, paano nga ba ang pag-i-evangelize ni Jesus Christ na siyang titingnan nating model na naging effective? Kasi kung ang ating pag-abot ay hindi effective, baka nga kailangan tignan natin yung principles na mayroon si Jesus Christ dito na pwede natin
magamit na bilang halimbawa para sa ating pag-reach out sa mga non-believers ay maintindihan natin na magamit natin ito at may isa katuparan. Okay. From verse 6 to 42 ay yan po yung kwento ng kabuuan, itong encounter ng isang Samaritan woman. At sa kanyang karanasan na ito ay mayroong 4 na principles na mayroong ginamit si Lord para maintindihan natin yung kagandahan na modelo na naging effective yung pag-abot ni Lord sa Samaritan woman na ito. At yung unang bahagi, yung tinatawag nating intentional. Sabi mo sa katabi mo, intentional. Kasi po, kung wala kayong intention na magsimba ho ngayon, hindi nyo maintindihan ho ito. Hindi sabi mo sa katabi mo ulit, salamat dahil intentional na pumunta ka mag-church. Kasi marami ka rin pwedeng paraan dahilan pagod ako. Ako ay marami pang gagawin. Pero I think, in the way Christ reached out this Samaritan woman is intentional talaga niyang ginawa. Actually po, Jesus pursued people on purpose. May dahilan. Actually po yung verse 4, kung titignan niyo po, babalikan natin yung passage natin. Yung verse 4 na ginamit po dyan ay sa English version ay He had to pass through Samaria. O kinakailangan niya. So yung word na yun, mahalaga po. Yan. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Kapag sinabi mong kailangan, mahalaga. Tama po ba? Necessary. Actually, sa Griego po, hindi ko na nilagay po din ata sa slide. A day. E-D-E-I. A day. So, necessary po siya. At ang word na yan, it's divine necessity. Ang equivalent po yan sa English. Kaya nga, Jesus was not in Samaria for an accident. He had a mission and the disciples saw Samaria as a place to avoid. Sa negative part naman, at bakit ganun ang paningin ng mga disciples dahil mayroon tayong titignan na dahilan kung bakit ganun ang kanilang pananaw. Pero specifically, ang kadahilanan kailangan dumaan si Jesus doon sa Samaria bago pumunta doon sa Galilee, it is because may mission po siyang dapat gawin. Sabi mo sa katabi mo, may mission tayong dapat gawin. Kasi kung pumunta ka lang dito, umatin every Sunday, wala kang ibang gagawin, wala kang mission. Baka ambisyon lang ang gusto mo. Pero sabihin mo ulit, mission ang gagawin natin, hindi ambisyon. Okay. So malinaw po yun. May mission na gagawin si Jesus Christ. Pangalawa na purpose. Why He need? It is necessity. Kailangan talaga niyang dumaan sa Samaria para basagin yung tinatawag nating hadlang, the barriers na tinatawag. At mamaya ko, tingnan natin ano ba yung barriers. At of course, yung mas higit na mahalaga rin na bahagi nun, ipahayag ang puso ng Diyos sa isang tao at yun nga yung Samaritan woman na ito. Ngayon, intindihin muna natin yung context ng lugar ng Samaria. Pakitingnan nga natin yung ating mapa, ating medyo, di ba na malaki yun sa inyo. So, ito pong araw na yan, galing sa Bethlehem, ang Samaria po ay doon sa part na yan at yung Galilee ay na doon sa upper part na dulo. Ngayon, kapag nag-shortcut si Jesus Christ, dito siya, tawag natin, itong 40 kilometers kasi na yan ay maikse na paglalakbay going to Galilee. Pero kapag from Samaria to galing to Samaria, papunta dito sa Bethlehem, it takes about 167 kilometers. So more or less, ano po yan, aabot na po yan ng mga parting Lucena, ganon area. So medyo malayo, pa Manila to Lucena ho na yung lakbay na yan. Pero kung titingnan nyo, kinakailangan niyang dumaan sa Samaria. Pero alam niyo po ba na ang Samaria po sa Old Testament, halimbawa, basahin niyo po yung 2 Kings chapter 17, ng mga around
122 BC, hindi ko na po kasi nilagay dyan yung mga konting ano po dito para maintindihan natin ano ba yung lugar ng Samaria na yun na ina-avoid ng mga Hudyo sa panahon ni Jesus Christ. Kasi sa Old Testament may nangyari pong kwento. May tinatawag tayong Northern at saka Southern, Northern Kingdom dahil nag-divide ang kingdom ng mga panahon ng mga kings. At kung pagkakataon na yun, ang Assyria po ay kinungker po nila ang Northern Kingdom. And that is why yung lahat ng mga Hudyo na kanila pong, tawag natin po dyan ay mga bihag, ay dinala po nila sa tinatawag nating Assyria. At doon nanirahan, hindi na po sa Bethlehem, kundi nanirahan po sila sa Assyria, kumbaga sa ano po yung bawal ang pakikipag-asawa sa hindi Hudyo, ginawa po nila yon, mga Assyrians na nakasama nila, yung hindi nila pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi dapat nila gagawin, pero sila na-conquer, kaya kailangan silang sumamba na sa mga Diyos-Diyosan na hindi na si Yahweh. At nagalit po ang Panginoon doon, ayaw na ayaw yung pong mangyari po yun. Pero yun po ang naging dahilan, itong Assyrian po nito ay ginawa po nila yun sa mga Hudyo. Kaya many Jews viewed Samaritans as people with mixed ancestry and compromised faith. Kaya ganoon po yung pananaw nila. Mga Samaritano na yan, sila yung nagbuyo sa atin para sumamba sa iba't ibang Diyos, hindi na si Yahweh. Sila rin yung nagbuyo sa atin para yung tinatawag natin mag-asawa na hindi natin kapwa-Hudyo. At hindi lamang yan, as far as the tensions of religious concern, dahil sila po'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang mga Hudyo po'y sumasamba kay Yahweh, ay hindi po nila nagawa nung nandun sila sa Assyria dahil kailangan silang sumunod sa kaharian. Hindi lamang po yan, yung lugar ng worship nila sa Mount Gerizim yung mga Samaritans, pero ang mga Hudyo, they worship in Jerusalem. So dito po yan. So, as far as the religious aspect, may problema po sila. Hindi naman po yan. Yung mga Hudyo ay ina-avoid nila yung Samaria sapagkat during the time of Jesus, nagtatravel between Galilee and Judea would avoid Samaria by taking a longer route. Kaya ngayon po yung binabanggit natin, kapag dito sila dumaan sa gilid na 167 kilometers yung kakailanganin po nilang lalakbayin. And then, not only that, bakit kailangan dumaan si Jesus Christ sa Samaria? Dahil mayroong tinatawag na divine necessity na nabanggit ko na kanina. So ibig sabihin, mahalaga po itong lugar na ito, bagamat sa Galilee, maraming kumikilala kay Lord, pero yung Samaria iniiwasan dahil nga dito sa mga conflict of tinatawag nating religious, conflict of yung culture, conflict of how hindi dapat makipag-ugnayan ng isang Samaritan woman sa isang Hudyo. Pero in the time of Christ, traveling, going to Galilee, necessary na kailangan niyang pumunta at dumaan sa Samaria. Ang good news, or the Word of God, the Bible, pag inag-evangelize po tayo, wala pong sinisinong takot. Lahat dapat makapakinig. Amin po ba? Sabi mo sa katabi mo, lahat dapat makapakinig at masyiran. Hindi po selected na dapat papahaginan mo yung tao na ito dahil medyo may kaya. Pero wag na lang yung mahihirap kasi paasa yung mga yan eh. Mga mayayaman na para yung church natin, kung ano man yung project natin, pag nagbigay yan ng tithes, ang lalaki. Wag po. Kawawa naman yung mga mahihirap. Wala na nga silang maaasahang tapos din yung papabahaginan sila na pwede yung maasahan nilang totoong Diyos maintindihan nila. So, in that way, ano yung pwede natin gawin dito? Jesus Christ really intentionally reached out this Samaritan woman. Ano yung pinapakita ko dito ngayon sa atin? Kapag nakita ko nyo itong picture na ito, maintindihan nyo kung gaano si Lord, nandiyan na ba yung ating fellowship? Sa Luke chapter 15, verse 4, may binabanggit po dyan. Ang banggit po dyan,
Medyo maliliit po yan. Pero basahin ko na lang po. Or, what man is there of you having 100 sheep, so 100, if he lost one of them, do not leave the 99 and go it into, medyo yung King James Version, go it into the mountains and select what which lost. Sa NIV version, ganito po kasi ginamit. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go and after that lost sheep until he find it? Ito rin yung halimbawa, kayo yung lost sheep, ako rin yung lost sheep. Di mo ba napakapalad mo natin? Hinanap tayo ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, hinanap ka ni Lord sa iyong kalalagayan. Ganun ka kahalaga, kapatid. Pahalagahan mo yan. Minahanap ka ni Lord kahit ano ka pa. Kahit na sabihin natin marami kang ginawang pagkakamali, pero yung love ni Lord, hinanap ka. Kasi mahalaga ka sa Kanya. Iniwanan niya yung 99 para hanapin Kanyang nag-iisa. Kaya huwag niyo pong anuhin yung inyong pagkakilala kay Lord, yung kaligtasan na meron kayo. It is a gracious gift, kapatid. Na maraming tao ngayon, millions of people are lost in their spiritual life and going to hell if they have no Christ. Kailangan ka ba mag-sitting pretty na lang yung comfort zone ko ito, Lord, ayaw ko dahil may CCTV palang puntahan mo yung tao na yun. And I think yun po yung challenge ko ngayon sa ating mga kapatid bilang church. Are you seeing yourself part of that lost sheep? And in Christ found you. Do you have also that kind of passion to see other lost sheep na pwede kang gamitin ng Lord? Kasi wala na si Lord eh. Yung binanggit po dito na binasa natin at yung kwento ng itong Samaritan woman na ito ay pagpapakita sa atin ngayon. Ano yung dapat natin gawin? Intentional talaga natin gawin ang pag-evangelize. Ayaw mo ba? Hindi po nagagalit. Baka sabihin nyo na nagagalit si Pastor. Kasi hindi po. Pinapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ng Word of God. Kasi pag hindi ko ito sasabihin sa inyo, ako'y mananagot kay Lord. Pastor John, anong ginawa mo? Pinasiting pretty mo lang yung member mo every Sunday. Niwala silang passion for the lost. While I'm the one who searches every lost sheep. And I think right now, as God's speaking to you, and even the Holy Spirit, makita mo rin yung kalagayan mo. Ikaw pa rin ba yung lost sheep na yun? O ikaw na yung nahanap na tuba? Kung ikaw pa rin yung lost sheep, kapatid, mag-isip ka, kailangan mo ng Lord sa buhay mo. At ikaw, kung na-found mo naman na si Lord, ano yung gagawin? I pray, being intentional sa ating pong pag-abot sa mga tao, mga kapatid, no matter what it takes. Kaya effective evangelism in the time of Christ, kung ilagay natin ang application, seeing people through God's eyes. Ibig sabihin, hindi tayo na yung titingin dahil short yung ating pagtanaw patungkol sa tao, but if God work in you, touch you, and see that person in the eyes of God, magkakaroon ka talaga ng passion, compassion pa nga eh. Mahaawa ka talaga kasi alam mo, nandoon sa tinatawag nating hindi maayos na kalagayan ng isang tao kapag namatay mo siya. Mahal mo sa buhay, halimbawa, wala pang pagkakilala kay Lord, intentional mong gawin na yan. Mahihiya ka pa ba? Hindi naman nahiya si Lord, hinanap ka eh. Amen? Yan. Kasi gagawin po natin talaga ito, intentional na gagawin natin. So ang tanong natin dyan, sino yung mga tao na inilalagay ni Lord sa daanan mo para abutin sila? Intentionally. Kasi si Christ ginawa ko niya. He passed through that place, na tinatawag natin Samaria, na bawal sa Hudyo, bawal na puntahan ng Hudyo makipaghalubilo dahil sa kwento ng Old Testament.
Pero this time, Jesus Christ intentionally reached out that woman. So, unang sabihin mo ulit sa katabi mo, intentional. Pangalawa pa lang tayo ha. Huwag kayo matutulog. Itabi mo sa katabi mo, makatulog na yan. Pangalawa pa lang tayo, may natulog pa tatlo. Pangalawa, relational. Alam niyo po, kung titignan niyo po yung scenario, from verse 7 to 9, itong chapter 4, may ginamit na word na ginamit na opening statement ni Jesus Christ. Ano po yun? Tingnan niyo po. Sa Tagalog na version, ito po ang sinabi. Sa verse 7. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Doon pa lang, dahil bawal, pero intentional na pinuntahan ni Jesus Christ yung lugar na yun, at doon sa Jacob's Well, yung lugar na balon na yon, na sa Old Testament, kinikwento na po yun. At yung senaryo na yon, nandoon din yung Samaritan woman at nandoon si Jesus Christ conversing to this woman, asking, pwede ho ba akong bigyan ng inumin? Ano yung pinapakita dito? In humanity part of the life of Jesus Christ, He is not only God 100%, but also 100% human. Wherein He experienced thirst. Nauhaw siya. Kung ako ngayon, nauhaw ulit. Nakalimutan ko. Ano nga? Hindi, tinamit ko lang yun para maintindihan nyo. Hindi, talaga nauhaw ko ako sa daligang ko. Bigyan mo ako ng tubig, Monica. Salamat. Ano ba? Akalastas lang po. Ilagay niyo po yung ganang senaryo. Si Jesus Christ, ito Diyos, God became man. So yung divine aspect and the human aspect, makita mo natin dito. He asked for water. At kung ilalagay niyo po yung kalagayan na yan, ano po yung response nung Samaritan woman ko dito? Tingnan niyo po. Verse 8. Pinakita kasi dito, wala yung mga alagad kasi nagugutom sila, kinakailangan bumili ng pagkain. So, wala sa senaryo yung mga disciples at that time, this particular time. And then verse 8, tingnan niyo po yung verse 8. Wala naman ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Then verse 9, sinabi sa kanya ng Samaritana, kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Dahil in-explain po din, sapagkat hindi makikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Ngayon, dito natin maintindihan that in the time of Jesus Christ, napagod din po siya. At of course, as far as the need of the physical concern like water, food, kailangan din po niya yun. So I think maintindihan natin na mayroong ganong connection na nangyayari po dito sa kwento po ng Samaritan woman. When Jesus Christ intentionally go that place and relationally connect that person, nag-connect po siya in that scenario. Parang ganito po ang scenario. Ang means of how Jesus Christ could converse dito sa Samaritan woman na ito, na first time niyang mami-meet doon sa Jacob's Well na yon, is through that need of water. At talagang kailangan naman talaga niya at the time. Kung nalagay natin din sa kanilang paglalagay, isipin niyo po balikan ka natin ulit kaya Brian yung mapa. Maglakad ka ho halimbawa from Bethlehem papuntang Samaria, it takes 40 kilometers. Walang sasakyan. Wala pong mga Egypt. Wala rin pong any, of course, pwede rin naman siguro yan kamelo or kunyan animals, but basic po na ginagawa po nila that time in every travel. Dahil wala pang mga main mode of transportation na mga high-tech. They will walk. Kaya nga, kung ilalagay niyo yung 40 kilometers, mga ilan, kaya ba ho yan ng mga kalahating araw? Kaya
Kasi si Kuya Mati, ano yan eh, runner, so alam niya. So if ever, that way, sa kalahating araw ng paglalakbay mo, wala bang pagkakataong hindi ka mauhaw? Yan. Maliban lang siguro kung uminom ka ng isang galon bago ka umalis. Medyo dehydration along the way, medyo makakatulong. Pero ma-dehydrate ka rin. Kaya kailangan mag-replenish ng anything that could make your thirst makakatulong in a way. Pero dito po, ang isa sa makikita ho natin, ginamit ni Lord Jesus Christ yun to converse, so that kind of connection, dahil yung relation na pinapakita ho natin dito, ay nagkaroon po siya ng ganoong bahagi. He started na, hindi niya tinignan kaagad na sinner yung Samaritan woman. Kasi tingnan natin, ano ba yung buhay ng Samaritan woman na ito? Alam mo ba eh? Una na kanya pong kinunet as far as the relational aspect para yung barriers of racial, yung gender, religious, at saka yung social barriers na binanggit natin kanina sa unang part ng intentionality. Ang ginamit po niyang word dito ay lijay, o he says, the present tense showing ongoing conversation. So ibig sabihin, Jesus engaged to this Samaritan woman personally so that yung relationship aspects ay magkaroon ng connection. So in that way, ay ibig sabihin lang, nagkaroon siya ng pagkakataon para makapag-connect dito sa babae na ito. At nakita ko natin nag-response yung pong babae as far as yung kanilang bawal sa kanila, na kaya makipagkwentuhan sa isang Hudyo. Binanggit din niya, din yung worship sa Gerizim, sa mga Hudyo ay sa Jerusalem. So lahat po ng bahagi na yung tinignan noong Samaritan woman. But in the eyes of Jesus Christ, He wants to build connection, relational aspect, hindi po yung opposite sex na relationship na boyfriend-girlfriend, but connecting to this person so that she could or he could share what God wants him to. And I think yun po yung crucial aspects. Kasi yung mga ilan, ay paano yung pastor? Mag-build ka ng relationship muna. I think makakatulong po yun. Para sa ganun, in that way, hindi ka na mahirapan mag-share along the way. Halimbawa, ka-office mate mo, nakakasabay mo sa kainan, wala siyang masarap na baon. Pero may baon kang medyo lechon. Masosi. Uy, ay ka pala, sishiran kita. Pag ginawa niyo po yun, hindi man madalas siguro, pero dahil nakita niyo, medyo gusto niyo makatikim din siya na masarap. Lechon talaga yun. Ang abonggesyos na baon yun. So, at least, kahit pa paano, yung that way nakakakunik ka na, ay, uy, salamat. And then, parang nakakapagkwentuhan na kayo, buhay-buhay. Hindi yung chismis yung ibang buhay ng tao, hindi yung mga buhay ng buhay. Hanggang kapag naging continuous na yung communication nyo, lalalim yung pagkakilala, I do believe kapatid, makakakonect ka na yan. In that way, pag dumating sa point, nagtanong siya, uy, ano pala yung religion mo? Ay, wala po. Ngayon na. Sabihin mo kaagad, ako po ay believer of Jesus Christ. Pag sinabi niyo yun, ano ba yung believer? Wow! So lalawak at hanggang dumating kayo sa point na talagang maibahagi mo na yung salita ng Lord. Ka-opisina mo pala yung kapatid, kaibigan mo, kapitbahay mo, o kamag-anak mo, mahal mo sa buhay na dapat talaga ay mayroon na kayong build na relationship. Hindi ka na dapat din mahihiya in a way dahil kapag nakita yung naging resulta ng buhay ng pag-encounter mo kay Lord, most likely, sasabihin dati ikaw ay ganito, ngayon hindi na. At magtatanong na yan, ano yung nangyari. And that way, that relational aspects will give you more to see how God at work in that person. So, relational opens the door for transformation. Kaya before people receive our message, dapat makikita muna nila at malalaman nila yung experience mo kay Lord. Kasi yan po yung puhunan mo sa pag-share. Habang binibuild mo yung relationship mo sa tao na babahaginan mo, nakikita rin yung buhay mo at yung karanasan mo kay Lord magpapakita kung anong nangyari sa iyong encounter kay Lord. So, from intentional to
Pangalawa, balikan mo natin, from intentional to relational. So, hindi lamang natatapos doon. From intentional to relational to holistic. Ibig sabihin, pag sinabi natin holistic, ito po yung nag-a-address ng kabuuan ng tao. Physically, emotionally, spiritually, socially, mentally man yan, emotionally man yan, kabuuan. Hindi lamang yung spiritual yung iniisip natin kaagad. Which is tama rin po yun. Dahil may espiritu yung tao na yan, may kaluluwa rin. Pero kailangan din natin tignan yung kabuuan ng aspeto ng isang tao kapag holistic ang ating pagtingin, pag-evangelize. Tingnan niyo po, Jesus addressed the physical part, the thirst part. Kasi nung binanggit ni Jesus, ay hindi ka na mauhaw doon sa conversation. Ay sinabi ng Samaritan noon, hindi ho bang bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi niyo? So doon na lumalim na yung kanilang conversation dahil naging holistic na yung pag-reach out at kanilang conversation. Not only the physical thirst, but emotional wounds. Her moral struggles, yung sin, and her spiritual hunger, the worship na binanggit. Kasi po kung tutignan, anong sinabi ni Jesus Christ nung mga last part dito sa patungkol sa Samaritan woman na ito? Ilan yung asawa na niya? Sige, tingnan nyo. Tingnan nyo. Mahalaga po yan. Yung kinakasama niya, nung co-converse sila ni Jesus Christ, pang ilan na asawa? Pang 5! Nag-iisip ako tuloy. Kung ano nangyari doon sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at ano yung nangyayari ngayon yung pang-5? So wala kasing binanggit kung nagsimatay yung mga 4. Wala kasing binanggit, silent, din sa passage. Pero the mere fact na yung pang-5 ng relationship na mayroon itong babae nito, Samaritan woman, mayroon siyang struggle, malalim na struggle. And in fact, kung sa panahon na yan, sa mga Hudyo, kung halimbawa buhay pa yung 4, hindi pwede yun. Of course, sa Muslim, pwede yun. Kaya gusto niyo mag-convert sa Muslim para makarami kayo, mga kalalakihan o kababaihan. Pero ako, hindi ko yung i-introduce. Kasi hindi niya yung disenyo ng Lord para sa relationship ng kabuuan ng isang tao para sa buhay mo. Pang-5, ibig sabihin, failure siya sa marriage life. At ang binanggit po dito sa pang-5, kinakasama. Ibig sabihin, live-in. So, ibig sabihin, kung ilalagay natin yung kabuuan ng Samaritan woman na ito as far as yung social life, yung marriage life po niya, yung sin along the way, of course, talagang malalim yung pinanggagalingan ng babae ito. At nakita ko natin, di ba? Necessary, intentional. Nag-connect si Jesus Christ. Relational. And this time, kailangan niyang i-deep pa yung pagkilala doon sa Samaritan woman na ito. At tingnan niyo po, paano nalaman ni Jesus Christ na pang-5 ng asawa nitong babae na ito? Ano mayroon? Ano kaya? Kwento-kwentuhan doon sa Samaria at that time? Kasi actually po, ang binanggit na oras ng pag-iigib, kasi normal po yun, sa mga ginagawa ng mga kababayan, even the time of Christ, sila ho yung mga taong sa mga balon, ay hindi lalaki, malimit babae. Lalo kapag may mga alagang hayop din. Naalala niyo po yung si Jacob ba? Naalala niyo po sa Old Testament na tila Rachel ay kailangang umigib. Babae po yung gumaganap nun. At dito at this point time, bakit hapon? Hindi umaga. Kasi po, sa normal daw na nasa leksiko po, may marami nagsasabi mga Bible scholars na ginawa niyang hapon kasi yung hiya niya na 5 na yung dinaanan niyang relationship. At yung hapon part daw, hindi masyadong matao doon sa Jacob's well na yun. Kaya maintindihan niya, ina-isolate niya yung sarili niya sa kahihiyan na mayroon sa buhay na mayroon siya. Kaya kapag
Christ knew that this woman indeed need the whole picture of who she is. And she need Christ more and more. Yung mga taong inaabot niyo po ba, naiintindihan niyo rin po ba kung anong lagay ng buhay nila? O inisip lang natin, dapat bilisan natin yung time spiritual. Dapat itong evangelism, yung John 3:16, matapos natin. Naiintindihan din po ba natin na sila'y broken? Na either broken in the way that their lives really, yung bang basag na basag ang buhay, wala nang hope. Naiintindihan niyo rin po ba that they are searching for truth sa mga bagay na mayroon dito sa mundo ito? Or they are really searching for any that could satisfy them personally as a person. So, kaya nga mas malalim po yung nakita ko natin dito. Actually, yung ginamit na word dito sa word na everyone who drinks sa verse 13 to 14, everyone who drinks this water will thirsty again, but whoever drinks the water I gave you will never thirst. Yung word na thirst na yan is dyspisi. So, ibig sabihin, Jesus exposed the deeper thirst of the soul ng woman na ito. Though she needed water in particular kasi iigib siya. Pero yung pinakamalalim talagang need niya, the holistic need na mas malalim na kailangan ng babae is yung water that comes from God, which is the spiritual needs na kailangan po niya. So, ibig sabihin po ganito. As we reach out people in our time, hindi naman natin iniisip yung spiritual na kalagayan nila. But their own situation in life. Naiintindihan din po ba natin? Otherwise, kapag one side lang po ang ating pagtingin sa kanila, hindi tayo makakapenetrate ng mas malalim na ugnayan sa kanila. At of course, in a way, ganyan naging buhay niya kasi dinesisyon niya yun eh. Mas lalo natin silang i-judge maling-mali po. Dahil even Jesus Christ, when he told to this woman, ang katotohanan nga, 5 na yung asawa at yung pang-5 na yun ay kinakasama. Hindi niya sinabi, ikaw ay makasalanan, mapupunta ka sa impyerno kasi wala ka kay Kristo. Hindi po. Naintindihan niya na yung whole life nitong Samaritan woman natin na ito ay talagang may deepest need pa siyang kailangan na maintindihan. And only Christ can do that. Only Christ. Alam niyo po, nung naintindihan ko yung binanggit doon sa unang sinabi ko, na nung nabanggit ko makatok si Lord sa puso ko, nagkaroon ako ng tinatawag nating eye-opener. Kasi Christ lang pala yung kailangan ko. Pag tinanggap ko siya, at naging Panginoon ko siya sa buhay ko, assured ako sa langit. Natitigyan ko yung mahalagang bagay. Kasi kahit makamtan ng tao ngayon yung bagay sa mundo ito, pero lost sila sa kanilang kaluluwa at espiritu at lalo na yung kanilang destination. Hindi rin mo magiging tapat, sapat po lahat. So, Jesus addresses her circumstances, but at the same time, He addresses her heart as well. Kaya effective evangelism sees people completely. Meaning, yung kabuuan ng tao dapat atin din pong inaalam para mas lalo tayo maging effective sa ating pag-share ng gospel. Their problems, their behavior, their mistakes, but the deepest need for God ay mahalaga rin natin tingnan. So, nasa last na po tayo. Ano po yung muna ulit? From intentional, relational, and holistic. And then last, hoping natapos ko ito in 10 minutes. Transformational. Kung titignan niyo po yung verse 28 to 29, isipin nyo, nakakailangan ito ng tubig yung babae. At yun ang nagiging means ng conversation nila para makakonect si Jesus Christ. Pero nung nakasalok na ho ng tubig, tama ba? Anong ginawa ng Samaritan woman?
Basahin niyo po yung verse 29, 28 to 29. Tingnan natin po yung part na yan. Maganda ang senaryo po yan sa last part ng kanila pong conversation. Okay, verse 28. Ito yung word na mahirap na intindihin. Nga, kailangan na ng tubig, pero ang ginamit dito na word, iniwan ng babae ang kanyang banga. Sa jar kasi po yun sa English. Dito po kasi, hindi po yung sa atin kasi balde. O, kaya kung ano pa yung mga klaseng means ng pag ng tubig, so sa kanila banga. So yun yung word, jar naman sa English. Ang mag-isip kayo parang common sense. Kailangan ng tubig. Nakasalog ng tubig, tapos iniwanan niya. Tingnan niyo po, yung logic at yung truth niya. Kasi ho talaga, yung holistic na need ng babae, sa Samaritan woman na ito, ay hindi lamang yung tubig. But because of Christ, encounter niya, sabi niya, pwede ba akong humingi ng tubig na yan para hindi na ako babalik? Na sumalap ulit ng tubig. So, ibig sabihin, satisfied po siya. Nagkaroon po siya ng mas malawak na pagtingin sa buhay. Nagkaroon siya ng pag-asa na mayroon palang magandang idinulot ng aking encounter kay Jesus Christ. Na yung tubig na aking physical na need, hindi na masyadong mahalaga ito kailangan. Kasi iniwanan niya yung Jesus. Kapag naman, yun nga ang purpose ng mga Samaritan woman na ito. Doon sa Jacob's Well, iigib eh. Ito kinakailangan niyang iwanan. May term po kasing ginamit po dyan sa bahagi na yan. Yung word na apikin, no? Which is left behind na word. No? This shows decisive change. Yung word na ginamit ko yan. The woman who came hiding became a witness. So parang ganito po. Hindi na po lingid ang buhay niya sa harapan ni Lord. Kilala na siya ng kung sino siya at kung ano siya. At ang mahalaga po dito, yung ginamit na word na decisively, ibig sabihin, alam niya na kailangan niyang may iwanan, mag-desisyon siya para from shame to testimony, from isolation to become part of the community. Yung naghahanap siya ngayon mag-share. Yung maganda po yan na result. Yung kanyang disbelief patungkol sa religious belief ng mga Samaritan woman compared to the Jews. Nabago ho lahat po yun, yung pananaw na yun. Napalitan ng tama na perspective ng buhay. Kaya nga kung ilalagay natin yung left behind na yan, the word, ibig sabihin may nangyaring malalim na pagbabago sa buhay ng Samaritan woman na ito when she encountered Christ. And I think yun yung magandang turning point kung ilalagay natin. From the intentional, the way Jesus Christ reached out the Samaritan woman na bawal, pero nag-connect po siya in that relational aspect. And then tinignan niya may pangailangan ng babae na ito na mas malalim. At yun po ay dapat din makita natin na ang tao hindi masasatisfy yan sa anumang need kung wala yung totoong nagbibigay ng satisfaction, which is God. Kahit yung buhay mo ngayon kapatid, sabihin mo may pera ka, meron pa ka pa rin need na hindi nasasatisfy. Kung may asawa ka, hindi pa rin yan nasasatisfy. But if you have Christ in you, like this woman, mayroon talagang satisfaction. And I pray matsumpungan po natin yun. Kasi otherwise, maghahanap palagi tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. And if we have Christ, and we understand who is Christ in our life, He's not only the Savior, the King, but the Master and Lord of our life. At dapat malinaw po sa atin po yun. Kasi doon po magkakaroon ng tinatawag nating transformational evangelism. Yung mga taong inabot natin kapag naranasan po nila yung totoong deepest need nila ay si Christ, may transformation talaga magaganap. May pagbabago. At yun po yung magiging turning point ang mga taong babahagi na natin. Kasi as a result of that, this Samaritan woman, iniwanan po niya yung kanyang journey, kanyang iniigib, at umuwi po siya. And he testified to the village about
Ang ganda ho, maraming naniwala na mga Samaritano. Tingnan po natin yung mga last verses na ating pong dito sa chapter 4 na ito. Tingnan niyo po. Sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Dahil, ano pong dahilan? Dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya, sa akin ang lahat ng aking ginawa. Then verse 40, kaya naglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon. At nanatili siya roon ng 2 araw. Tingnan niyo po, grabe yung transformation na ito, na yung village na yun that makes people believe in Jesus Christ because of the testimony ng Samaritan woman na ito. At ang katotohanan nga, pinilit pa niya, inas ng mga Samaritan na mga nakakilala kay Jesus Christ, na pwede bang manatili pa kaya hanggang 2 araw, Jesus? Wow! Ang hirap po na, no? Pag pumunta ka sa isang lugar, tapos sasabihin, ito yung mamamatay tao, may mamamatay tao. Hindi eh. Nangyari mo dito, hindi. Talagang, parang ilalagay nyo, kilala nila yung Samaritan woman na ito dahil may 5 siyang kinakasama, di ba? Naging asawa, na yung panguni nga, pang-5 ay kinakasama. So, ibig sabihin, kilala nila yung buhay ng babae na ito. Pero nagkaroon po ng change, transformation. When she encountered Christ in that Jacob's well, iniwan niya yung kanyang jar and umuwi. She shared the good news to his fellow men, to his neighbors, to his family. And in fact, nakita ko natin dito, inas pa nila na mag-remain si Jesus Christ for 2 days. Anong mayroon? Kasi most likely, ang reality niyan, yung mga tao na yan nakapakinig, gusto pa nilang alamin kung ano yung mayroon na pwedeng itulong ng Panginoon. Sa verse 41, tignan niyo po, verse 41. At marami pang, so ibig sabihin, from the beverages, ang ginamit na verse sa verse 40, na word dito sa verse 41, at marami pang sumampalataya ng mapakinggan siya. And then verse 42, sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. So yung testimony ng Samaritan woman sa kanyang mga kababayan, mga kabaryo, ka-villages niya, mismo nung napakinggan nila si Jesus Christ, mas lalo silang naniwala na totoo yung sinasabi ng Samaritan woman. Wow! At ibig sabihin po niyan, the more people came to know God because of Jesus Christ, stay there for around 2 days. Kaya, ang grabe pang last part ng verse dito sa verse 42, nakilala namin siya ng mga nakilala namin siyang nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So dito, tinignan na po ng buong village na nakaalam doon sa mensahe at sinabi ni Jesus Christ that He is the Savior of the world. Jesus. Only Jesus can satisfy us. Only Jesus can give us true salvation. Only Jesus can give us true direction. Saan pa tayo pupunta? Itong Samaritan woman na ito, na-encounter niya si Lord. Because Christ intentionally go there in Samaria. Though it's not thing to do ng isang Jew. But He connects. Jesus Christ connect. He communicate. Because of that, karga tayo ng holistic approach si Jesus Christ. And ang maganda ko dito, yung transformation. Ngayon, sabihin natin, paano yung pastor? Mag-preach ako, mag-share ako. Yan ang gagawin ko. Pero yung pagbabago ng tao, si Lord na. Amin ba? Ay, pupuntahan ko yung para mabago ang kanyang mga pag-uugali. Pero ang katotohanan, kahit nagawin mo yung gusto mong gawin, pag wala yung touch ng Lord, wala din yun. Kasi si Lord talaga yan. Umihipo at nagbabago ng buhay ng tao. Maging ikaw, binago rin ni Lord na na-encounter mo siya. At dapat mayroon yung resulta niyan. Mayroong nakikita yung Christ-like na buhay na mayroon ka. Dahil yun ang resulta ng encounter mo kay Lord. Tulad ng isang Samaritan woman nito. So from intentional to relational to holistic and transformation. I pray na hindi lamang nyo napakinggan yung knowledge on this about this scenario. Kasi nag-testify itong Samaritan woman. He speaks about Jesus.
And true enough, yung buhay din niya ay nagkabago. Meron po siyang picture po dyan. Alas, picture. Ayan na. Tapos na rin natin yung Brian. Yan. Tingnan niyo po yan. Gusto niyo po ba maligo dyan? Yan. Sige, punta tayo sa isang river sa Tanay. Marami po yun. Actually po, ang isang river na flowing, hindi mo mapipigil. Hindi mo yan mai-stack, maliban lang kung papakuran mo. Pero dahil river siya, flowing yan. Flowing. Meaning, yung buhay mo rin dapat daluyan din. Kung ilalagay natin yung example. Daluyan din ng pagkilos ng Lord. Pero dapat mo nang gawin, i-desire mo si Lord. Kasi siya yung nagbibigay ng totoong satisfaction sa buhay natin. We'll be singing this song. Tagal na itong kanta na ito. Bagong Christian pa lang po ako, kinakanta na ho yan. At gusto ko po i-correct dito po sa... Ngayon po tinignan natin yung Samaritan woman as far as her need. Matilagay din natin ating sarili ngayong umaga. Marami ka bang hinahanap sa buhay na hindi ka nasasatisfy? O mga tanong sa iyong sarili, sa iyong buhay. Ngayon, introduce ko si Jesus Christ lang. Dapat magkaroon ka pa ng more of Jesus than the things na mayroon dito sa mundo. Lord, I want is more of you. Isipin niyo mga na-80s pa itong kanta ang wakatan ito, pero pag kinanta niyo ho ngayon, kakaroon talaga ho ng magandang buhay. So, kahit nakaupo ka ngayon, as you meditate these 4 areas why Jesus Christ become effective in His model of reaching out people, that intentionality, that relational, realistic,